Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, mataas yung minor ng sasakyan niya tapos magaspang yung andar. Kailan lang nabili ni customer itong sasakyan niya, kaya lang ngayon naglalabasan na yung problema. Kaya kayo mga boss, kapag bibili kayo ng second hand na sasakyan hanggat maaari, magsama kayo ng mekaniko. Siyempre naman dapat yung mapapagkatiwalaan. Balik na ako sa trabaho mga boss. Pag ganito ang problema, ang una kong ginagawa dyan, nililinis ko lang itong throttle body. Una, tatanggalin ko itong inlet hose dito sa throttle body. Tapos, pag natanggal mo yung dalawang bolt na number 10 na nakalagay dito sa inlet hose ng throttle body mo, ilihis mo lang yan mga boss para makakilos ka ng maayos para matanggal mo itong throttle body. Dahil wala nang abala mga boss, pwede mo na ngayon dahan-dahan hugutin itong socket wire dito sa throttle body. Kung makikita nyo, diba, dinadahan-dahan ko lang sa pagtanggal yan. Pag okay na, gamit ka ng plier. Meron ka dyan tatanggalin na dalawang hose. Ilihis mo itong clamp niya sa pagkakaipit dito sa hose, tsaka mo ngayon hugutin itong hose yan. Pero bago ko tanggalin yung isa pang coolant hose mga boss, dito muna ako sa throttle body. Meron yan dalawang bolt tsaka dalawang nut na tatanggalin ako. Ito na yung isang nut mga boss, natanggal ko na. Tapos ito naman yung isang bolt na tatanggalin ko pa. Bali yung bolt na nakalagay dito sa throttle body mga boss, dalawa. Tapos meron din siyang dalawang nut. Sa paglinis naman ng throttle body mga boss, kung ganito yung sasakyan nyo, wala naman masyadong big deal dito kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Friendly naman gawin ito mga boss, basta lagi nyo tatandaan yung mga tornilyong tinanggal nyo. Dapat syempre alam nyo kung paano nyo siya tatanggalin at kung paano nyo siya iingatan. Gaya nga ng sinabi ko, huhugutin nyo lang yung socket wire dito sa throttle body. Tapos meron siyang dalawang hose na nakalagay. Ayan yung binubunot ko, yan yung pangalawang hose. Tapos yung apat na tornilyo dito sa throttle body. O pag natanggal mo yun mga boss, pwede mo nang iangat itong throttle body mo. O diba? Hindi naman masyado mahirap gawin. At kung makikita nyo itong plate dito sa loob ng throttle body mga boss, yung paligid niyan, puro carbon na. Kaya itong plate niya mga boss, medyo bukas na yan. Kaya yan ang nagiging dahilan na yung minor mo mataas siya. Pag ganyan mga boss, gamit ka lang ng throttle body cleaner. Ayun ang gagamitin mong pang spray, panlinis mo dito sa throttle body. Siya nga pala mga boss, pag naglinis naman kayo ng throttle body, spray lang ang gawin nyo. Huwag nyong itutulak itong plate nya dito sa loob ng throttle body nyo. Huwag nyo yung gagalawin. Dahil nga sa konektado yan sa ignition mo. Alam nyo mga boss, kaya ako gumagawa ng video para makakuha kayo ng idea. O kaya kung gusto nyo mag DIY, pwede nyong gawin. Di ba malaking bagay na yon? Ngayon kung may idea ka na, hindi ka basta-basta may isahan. At kung kaya mo naman ng i-DIY o di malaki matitipid mo, yun nga lang sa kabila ng lahat ng mga ginagawa ko, may mga taong nagagalit. Pero ilan lang naman sila. Dahil ba sa nagsasabi ako ng totoo? Ayon lang naman sa customer yung mga sinasabi ko Pag nagsumbong yung customer, pinalitan yung pyesa niya tapos wala naman nangyari. Sasabihin ko ngayon sa video, magagalit na sila sa akin, i-report na ako, naninira daw. Hindi nyo lang alam, may mga nagsusumbong sa akin ng mga customer, gumastos na ng 300,000, 100,000, 200,000, 50,000. Biro mo magpagawa ka ng sasakyan, ganun kalalaki yung gagastusin mo, tapos yung problema ganun pa rin. Hindi ba kahit sino namang customer sasamahan yung loob, tapos kwento sa akin, sasabihin ko ngayon sa video yung nangyari para maging aware naman yung ibang customer at maingatan sila. Parang ganito mga boss, alimbawa sa isang lugar, sa subdivision, may pumasok na magnanakaw. Alam mo magnanakaw yung tao Ngayon dahil mahal mo yung mga kapitbahay mo, mag-aanunsyo ka, sasabihin mo sa kanila, mag-ingat kayo, may nakapasok na magnanakaw sa lugar natin. Matatawag mo bang paninira yon? Hindi ba pagmamalasakit mo yun sa kapwa mo tao para mag-ingat sila? Unang-una mga boss, ito talaga ang pinagtataka ko Wala naman akong pangalan na binabanggit, pero kung masaktan siya, grabe. Minura niya nga ako dahil sa paggawa ko ng video Kaya binuksan ko yung profile niya. Aba, big time pala siyang mekaniko. Alam niyo mga boss, Bible speaking, kapag ang isang tao galit sa gumagawa ng mabuti para sa kapwa niya, nako, alam mo na kinakain nun, hindi galing sa mabuti. Kasi kung galing sa mabuti yung pinasok mo sa loob ng katawan mo, ang lalabas dyan, mabuti rin. Kaya nga ang sabi ng lalaking pantas, ang paggawa ng mabuti, kailanman hindi yan magbubunga ng masama. Pero ang kaligayahan ng taong masama, sandali lang yan. Kahit pasabihin mong mabuhay ka ng 100 taon, sandali lang yon. Kasi sa mga taong gumagawa naman ng mabuti, may pangako, bilyong-bilyong taong buhay yun. Kaya nga ang tawag doon, buhay na walang hanggan. Halimbawa, 100 taong kang nabuhay dito sa lupa, tapos puro kahirapan lang nangyari sa'yo. Dahil nga sa nagtiis ka, hindi ka umanib sa mga paggawa ng masama, mga panloloko, pandaraya,
Lahat ng uri ng kasamaan, hindi mo sinalihan. Pag namatay ka, may pangako naman ng Diyos bubuhayin ka niya ulit o dun mabubuhay ka, walang hanggan. Bakit ba ako napunta dyan mga boss? Balik na nga ako dito sa trabaho ko. Nakita nyo naman mga boss, grabe yung dumi ng throttle body ni customer. Ginamitan ko nga ng toothbrush yan mga boss, kiniskis ko yung mga tumigas na carbon dito sa loob ng throttle body. Pero tandaan nyo, ingatan nyo na huwag yung maitulak itong plate sa loob ng throttle body para hindi kayo magkaroon ng problema. At kung makikita nyo mga boss, kaunting spray ko na lang dito, malinis na yan. O di ba? Tignan nyo maigi. Okay naman na siya Konting spray pa mga boss At maya maya lang magiging okay na ito. Pwede ko na tong ibalik dito sa dati niyang position. Pero pakita ko muna sa inyo. Loob at labas niyan mga boss, nilinis ko. Basta ang pinaka-importante dito ang malinis yung kalooban niya, hindi yung panlabas. At dahil sa pasado na ito sa paningin ko mga boss, pwede ko na ngayon ibalik yan sa dati niyang posisyon. Pero bago yon, syempre tatanggalin ko muna itong gasket niya dito sa intake manifold. Importante kasi mga boss, malinis din yan bago mo ilagay itong throttle body mo. Kasi pag hindi mo nalinis yan tapos nagkaroon ng singaw yan, pwedeng palyado yung sasakyan mo pag pinaandar mo yan. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, yung natirang throttle body cleaner ko, i-sprayan ko yan. Ayun lang mga boss, napakasimple lang naman. Pag natanggal mo na yung kumapit na carbon dito sa gasket, okay na yan mga boss, pwede mo na yan ibalik. Pero bago mo yan ibalik, ito namang intake manifold mo, punasan mo muna yung loob niyan para kahit papano naman malinis siya bago mo ilagay itong throttle body mo. Alam niyo mga boss, sa pagtatrabaho naman, malaking bagay yung malinis kayo magtrabaho. Ayun ang pinaka-importante sa lahat. Nakita nyo naman, inilagay ko na itong gasket niya. Ilapat ko yan ng maayos mga boss at pag okay na, lapat na siya, pwede mo na ngayon ilagay itong throttle body mo. Sa paglagay ng throttle body mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat niyan dito sa gasket niya para wala siyang singaw. At pag okay na yung pagkakalapat niyan, pwede mo na ngayon ilagay itong 2 bolt mga boss. Ayan yung isa, ito ngayon yung pangalawang bolt. Kinamay ko muna yan sa paglagay mga boss para sigurado ko kapit siya sa thread. Siyempre naman mga boss, ganun din dito sa dalawang nut niya. Pag inilagay niyan, ipakapit nyo muna dito sa thread. At pag naipakapit nyo na yan mga boss, itong mga tornilyo niya, ilagay ko muna itong 2 hose dito sa throttle body mga boss. I-close up ko mga boss para makita nyo, Ayan. Ayan yung isang hose pa mga boss na ilalagay ko. Bali 2 kasi yan mga boss Tapos may clamp yan. Siyempre gagamit ka dyan ng plier para mailagay mo itong clamp at nang maipit niya itong hose. Kung mapapansin nyo mga boss, diba 2 yung hose na nakalagay dyan. Siyempre 2 yung clamp niyan. Bawat isa meron siyang clamp. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik ako dito sa mga tornilyo ng throttle body. Ipa-final ko na ngayon yung paghigpit dyan. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench sa number 10 o kaya box wrench. Pwede rin mga boss kung wala kang socket wrench. At pag okay na, nahigpitan mo na ng maayos yung mga tornilyo dito sa throttle body, pwede mo na ngayon i-connect itong socket wire niya dito sa throttle body mga boss. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat niyan. Tapos itong inlet hose dito sa throttle body, iayos mo na rin yan mga boss. Siguraduhin mo rin maayos yung pagkakahigpit mo ng clamp niyan. Ganon din yung isa pang hose mga boss, ilagay mo na yon. At syempre para hindi gagalaw-galaw itong inlet hose mo dito sa throttle body, yung 2 bolt na number 10, ilagay mo rin yan. Pag naipakapit mo na yun sa thread, gamit ka ngayon ng socket wrench mo na number 10, tsaka mo siya higpitan ng maayos. O diba mga boss, ganun-ganun lang. Nailagay ko na itong ang throttle body sa dati niyang position at yung mga tinanggal ko dyan na ibalik ko rin naman na maayos. Kaya kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, kayang-kaya niyan. O lipat naman tayo dito sa mass airflow sensor. Bubunutin ko itong socket wire dyan mga boss. Tapos pag nabunot ko na yan, gagamit ako dyan ng Phillips screw. May 2 screw yan dito sa mass airflow sensor mga boss. Yan lang naman ang tatanggalin nyo, yung 2 screw na yan. Pag natanggal nyo na itong 2 screw nya, pwede nyo na ngayon hugutin paangat itong mass airflow sensor. Lilinisan ko kasi yan mga boss. Ang gagamitin kong panlinis dyan mga boss, ibig kong sabihin yung pang spray, yung electronic contact cleaner. Ayan mga boss, kung makikita nyo. Sa paglinis yan mga boss, madali lang naman. Kung saan yung marumi dito sa mass airflow sensor nyo, i-sprayan nyo lang. Wala naman masyadong big deal dyan mga boss sa paglilinis ng mass airflow sensor. Basta ang mahalaga, huwag nyo naman siya ibabagsak. Ingatan nyo rin syempre para hindi siya madamage. At dapat naman mga boss, bago nyo ibalik niya sa dati niyang position, dapat yan tuyong-tuyo na siya. At yung o-ring niya, i-check nyo kung maayos yung pagkakalagay para maganda yung pagkakalapat nitong mass airflow sensor nyo. At kung sa palagay mo okay na, o pwede mo na ngayon ilagay itong 2 screw dito sa mass airflow sensor mo.
Sa paghigpit naman ng dalawang screw mga boss, alalay lang, wag mo masyado ikarir. Plastic lang yung kinakapitan niyan. At pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong socket wire dito sa mass airflow sensor mo. Tapos niyan mga boss, pwede na natin i-start itong makina kung naging okay na ba yung minor niya. Kaya ito na mga boss, pasok na ako dito sa loob ng sasakyan, i-start ko na itong makina. Garan! At kung makikita nyo mga boss, dahan-dahan ang bumababa itong minor niya. O, diba? Okay na siya. Ngayon, ang gagawin ko dyan mga boss, switch off ko ulit itong makina tapos i-start ko ulit yan. Isa pa sa mga nawala dito mga boss nang malinis ko yung mass airflow sensor niya is yung gaspang ng andar at yung paggalaw nung pointer ng idle. Dati may kaunting pitik yan eh. Kaya lang para mas maganda mga boss, i-road test na lang namin ito ni customer. Siya na lang yung humatol. Okay na ito mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Laki ng tinahibik ng makina, no? Oo. Tsaka yung idle niya, tingnan mo yung ano, di ba dati nasa 1,000? Ilan lang? 700 yata to, 800. Bumaba, no? Bumaba siya na yun, sa 1. Dating 1,000. Grabe dumi ng throttle eh. No? Saka may anak ko sa amin yan. Nasets ba ng anak mo? Kaya, tay, pa-check mo kay Brother yung throttle. Ewan ko saan niya galing na tutunan yun. Hindi ko nga rin alam yun eh. Ay. Hindi, kasi throttle? yung throttle kanina, yung kumbaga sa sasakyan doon yung mga carburetor ang tawag. Pag sobra na yung siya sa Ampra, carburetor. Pag sobra na siya sa dumi, yung pinaka butterfly niya o yung plate, nakabukas na yon kaya hindi na bumababa yung minor. Kita mo yung kita mo nakaano ka pa, konting tapak mo lang yan, di ba? Ilan lang yung minor, ilan lang minor niya ngayon? Yung RPM niya, RPM at 700 na lang? Oo, 7 na, mga 9. Mga 97. Pag naka-aircon? Naka-aircon. Pag wala, naka-ano? 700. 700. Titipid ka na niya sa sa gas. Kapal ba naman ang dumi na tinanggal ka? Oo, may kas na karton eh. Baka sumobra ka sa andar. Alalay lang. Hindi siya subukan ko. Tricycle. Kaya